Praise the Lord. Para pong mukha kayong pagod na pagod. Taas ang dalawang kamay kay Yahweh El Shaddai. Ipalakpak ng malakas sa Diyos. Hallelujah! Alam ko po tayong lahat ay nagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. Sa ating puso walang ibang Diyos kundi si El Shaddai. Amen po. Amen. Kaya tayo naririto dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito muli, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri sa Diyos. Amen? Hallelujah. Atin pong itaas ang ating mga kamay sa presensya ng ating Diyos na buhay. At hayaan po natin na i-welcome ang banal na Espiritu sa lugar na ito. Muli sa ating puso, sa ating mga buhay, sa ating isipan na siya ang mangusap sa hapong ito. Amen po. Sabi po ng James 4:8, "Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded." Amen po. Sa oras na ito, hayaan nating magpalinis tayo sa Panginoon at hayaan natin na i-purify ng Diyos ang ating puso upang maging karapat-dapat ang iaalay nating pagsamba sa Diyos. Amen po. Hallelujah. Taas po ang kamay sa Panginoon, sa Diyos na dakila. And precious
ay lagi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Amen. Sabi po ng kanyang salita sa unang Tesalonica 5:16 to 18, lagi kayong magalak, laging manalangin at magpasalamat kayo anuman ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kay Kristo. Amen po? Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, harapin mo ngayong kapatid, sabihin mo, kapatid, ikaw ba'y nahihirapan? Kapatid, ikaw ba'y nahihirapan? Ikaw ba'y naguguluhan? Ikaw ba'y naguguluhan? Sabi ng awit, ano man ang mangyari sa galak, magpuri ka. Amen! Amen. Hallelujah! Sabay-sabay tayo magpuri sa Diyos na buhay. Sayaw sa Panginoon. Kausapin mo yung kapatid, sabihin mo, ikaw ba'y nahihirapan? Ikaw ba'y naguguluhan? Huwag kang mag-alala. Si Kristo ay lagi nating kasama. Amen po! Amen! Hallelujah! Ikaw ba'y nahihirapan sa iyong nararanasan? Ikaw ba'y naguguluhan? Ikaw ba'y naguguluhan? Sa nangyayari? Sa nangyayari sa kapaligiran? Huwag kang mabahala. Huwag kang mabahala dahil siya'y nandito lang. Lagi siyang karamay. Lagi siyang karamay, kaagapay sa lahat ng bagay. Minsan pa, tanongin mo lang ang katabi, ikaw ba'y nahihirapan? Nahihirapan sa iyong nararanasan. Ikaw ba'y naguguluhan sa nangyayari sa kapaligiran? Sabi mo, huwag kang mabahala. Huwag kang mabahala dahil siya'y nandito lang. Lagi siyang karamay. Lagi siyang karamay, kaagapay sa lahat ng bagay. Si Jesus ang ating patnubay, sa ating paglalakbay. Tayo'y tutulungan, basta manalig ka lang.
Nawala na yung problema natin. Amen? Amen. Tumakbo na po. Amen po. Amen. Salamat sa kagalakan na bigay sa atin ni El Shaddai. Amen? Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa Diyos na napakadakila at sa Diyos na napakabuti. Pupurihin kita, Panginoon, kong Diyos ng aking buong puso. At luluwalhatin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Sabi ng awit 26 verse 12. Kaya naman sa ating pagkakatayo, hayaan po natin na kausapin natin ang ating Diyos at iparating po natin ang ating pasasalamat sa walang hanggang kadakilaan na lagi niya pong ipinaparana sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa akin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan Amen, O God. Katapatan sa buhay
Diyos ang pinakamataas na papuri. Palakpakan ng Diyos! Hallelujah! Hallelujah! And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now, let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on the knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, o aming Panginoong Hesukristo. Ikaw ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Purihin ka magpakailanpaman. You made it clear that the time
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kayo po ang may wika. Pag sumakita naming hanapin o Diyos at unahin na kami inyong pagharian, mamuhay ayon sa iyong kalooban at ipagkakaloob mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Narito kami, Ama, sa iyong banal na harapan ngayon, buong pusong nagpapakumbaba at sa ngalan ng buktong mong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, inaamin namin po, Ama, na kami po'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Humihingi po kami sa iyo, Ama, ng kapatawaran sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. At inihiling namin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, kami ay hugasan. Pakalinisin kami sa taglay naming karumihan at dalangin namin, dakilang Diyos. Manahan nawa kayo sa puso namin. Maghari kayo sa buhay po namin. At patuloy kaming gabayan, O Diyos, na makapamuhay at makasunod sa banal mong kalooban. Dumadalangin kami na sa mga sandaling ito, mangusap ka sa puso po namin. Ipabatid mo sa amin, O Diyos, ang iyong kalooban sa hapon pong ito, nang kami makapamuhay ayon sa iyong panuntunan, ayon sa iyong katwiran, O Diyos, upang ang mga pagpapalang ipinangako mo, Ama, ay patuloy po naming maranasan. Mangusap ka at nakikinig ang iyong mga anak at lingkod sa dakong ito, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Purihin ang Panginoon, nagdiringan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, naghahandang tulungan ka. Hallelujah, di na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin
natin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa aklat ng Kawikaan, kabanata po ay 3, simula talata 5 hanggang talata ay 6. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng inyong lakad. Ito po ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang ating Diyos na buhay, malakas na papuri para sa Diyos, sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Glory to God. At sige po, pwede na po silang maupo. Isa pong mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Hey God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, nabinawa at matagumpay. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang sabi po sa ating binasa ay huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan, bagkus buong puso tayo na magtiwala sa ating Diyos. Sinasabi na kung saan huwag tayong manangan sa ating karunungan dahil maari kapag tayo nanangan sa ating karunungan, kapag ang nasusunod sa buhay natin, maari ay ating lahat lamang ay ang ating kagustuhan, maari ay magkakamali tayo. Amen? Pwede tayo magkamali, sabalit kung tayo po ay buong puso na magtiwala po sa Diyos, amen, ilagak natin sa Kanyang ating tiwala, tiyak po natin na tayo po ay hindi magkakamali. Amen? Dadalhin tayo ng Diyos sa tumpak na daan at alam po natin kapag tumpak na daan ang pagdadalhan sa atin ng Diyos, tiyak po na patungo iyan sa katagumpayan ng buhay po natin. Amen? Hindi po yan kabiguan, kundi sa tagumpay po ng ating buhay. May babasahin po ako dito sa inyo sa aklat po ng Genesis, kabanata 13. Pakinggan po natin ito at itong sinasabi, mula sa Ehipto si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungo sa Negeb, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abraham, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Mula sa Negeb, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bitil at Hai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng dambana at sumamba kay Yahweh. Si Lot na laging kasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing, baka, meron na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para ang mga kawan nilang dalawa, para sa kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon ang mga Kananeo at Periseyo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti pa'y maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Sor ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto.
Nooy di pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya sa dakong silangan sa kapatagan ng Hordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagan malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito, napakasama ng mga mamamayan, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing matanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makakaagaw niyan sa iyo." Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Sabi natin kanina, magtiwala tayo kay Yahweh buong puso at lubusan at huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan sapagkat kung tayo manangan sa ating sariling karunungan, maari po ay masadlak tayo sa kabiguan. Subalit kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Diyos, alam po natin na siyang nakakaalam ng tunay po na tagumpay para po sa buhay po natin. Tanawin po natin si Abraham po, nung tawagin po si Abraham ng Diyos, alam to nakarang linggo ay atin na pag-usapan ito, buhat sa bayan niya sa Haran, dinala po siya sa lugar ng Kanaan. At habang sila'y naruroon sa Kanaan, nagkaroon ng problema po, nagkaroon ng matinding tagutom, kaya si Abraham ay pumunta sa lugar ng Ehipto para na kung saan ay yung tagutom na kanilang nararanasan nung panahon na yan ay kanila pong malampasan at maligtas ang kanilang buong angkan na kasama po ni Abraham. Subalit, bago sila dumating po doon sa Ehipto, nakita na ni Abraham ang magiging problema niya at isa sa kanyang magiging problema ay kapag yung kanyang asawang si Sarai o si Sarah ay nagustuhan ng mga taga-Ehipto, tiyak na siya'y papatayin para makuha yung asawa niya sa kanya. At dahil po dyan, sa panganib na yan, natatanaw ni Abraham na kapag sila'y nakarating doon sa lugar ng Ehipto po, yung natatanaw niyang panganib na yan na kung saan maaari siyang patayin ng mga taga roon para makuha lang yung kanyang asawa. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, si Abraham po ay nag-isip ng paraan. At ang paraan po para po si Abraham ay hindi mapahamak, ay nag-isip siya ng kasinungalingan. Na nais po ni Abraham para maligtas siya, pagdating niya sa Ehipto, kinausap niya yung kanyang asawa na pagdating doon, huwag mong sabihin na mag-asawa tayo. Kasi pag sinabi mo, papatayin nila ako para ka makuha sa akin. Yan sabi po ni Abraham, kapag tinanong kanila, sabihin mo magkapatid lang tayo. At yung pangyayari pong iyan, yung iniisip ni Abraham na problema po, ay naganap nga po iyan sa buhay po nila, nung sila'y pumasok na po sa lugar na iyan, na kung saan po ay nakita ng mga taga roon, maganda nga po yung kanyang asawa. At ibinalita po iyon sa Paraon, at nung malaman ito ng Paraon, ay ipinakuha niya si Sarah para gawing kanyang asawa. At ipinakilala na kung saan po ay kapatid lang po siya ni Abraham. Kapatid ni Abraham. At dahil po dyan, si Abraham ay pinakitunguhan ng Paraon ng mabuti at ganun din ang lahat ng naruroon sa lugar pong iyan. Pinakitunguhan po nila ng mabuti po si Abraham at hindi lang basta nung sandali na yan, ligtas si Abraham dahil sa magandang pakitungo ng Paraon at ng mga taga roon dahil po kay Sarah na kinuha ng Paraon para magiging asawa niya, kundi maging si Abraham ay pinagpala ng Diyos. Amen? Binigyan siya ng Paraon ng maraming kawan at mga alila na kung saan makakatulong po ni Abraham sa kanyang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Pinagpala po si Abraham nung sandali po na yan. Ligtas po si Abraham, mga kapatid. Subalit, yung pagdating ni Abraham sa lugar na yan ay hindi naging pagpapala sa mga taga roon. Pinagpala nga po si Abraham nung oras po na yan, subalit si Abraham naman, yung kanyang pagdating doon sa lugar ng Ehipto, hindi naging pagpapala, kundi nagdala ng salot. Nagdala ng salot sa Ehipto po sapagkat nung kunin ng paraon si Sarah para maging asawa, ang lahat sa lugar na yan ay pinadalhan ng Diyos. Dumana sila ng nakakatakot na karamdaman. Nakakatakot na karamdaman. Si Abraham ay pinagpala ng paraon nung siya'y dumating po doon. Pinakitunguhan po siya ng mabuti. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, yung kabutihan mayroon ang Diyos na kinikilala ni Abraham, yung kabutihan nito ay hindi naranasan ng mga taga-Ehipto nung dumating doon si Abraham sapagkat tinuruan ni Abraham ang mga taga roon na gumawa ng masama para magkasala sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Pinagpala nga si Abraham, pero itinulak niya naman ang mga taga roon sa kapahamakan. Minsan, may mga pangyayaring ganyan sa buhay po natin, na minsan may mga tao tayong itinutulak sa kapahamakan. Amen. Dahil lang minsan sa mga pakinabang nais nating makamtan sa buhay po natin. Yan, minsan dahil sa pakinabang, wala kang pakialam kung may masisira, basta sa iyo, pakinabang. Amen? Di po ba? At yan po yung pangyayari. At dahil po dyan sa pangyayaring iyan, si Abraham po ay pinalayas ng paraon. Amen? Kita nyo po, nagtagumpay ba? Nagdulot pa kay Abraham ng kabutihan yung ginawa niya nung sandali na yan na pandaraya o kasinungalingan? Diba? Pinagpala si Abraham ng kasinungalingan niyang ginawa. Pinagpala siya ng paraon. Pero nung malaman ng paraon na kanilang ginawa nung sandali na yan, dinaya sila ni Abraham at ito'y nagiging dahilan para sila po ay parusahan po ng Diyos. Si Abraham ay pinalayas ng paraon sa lugar pong iyan. Pinaalis po siya ng paraon nung oras po na yan at dala-dala po ni Abraham ang lahat ng kayamanan nung sila ay pinaalis ng paraon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa ating binasa, mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay pahilaga patungo sa Negeb kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abraham, marami ng kayamanan. Mga tupa, kambing, baka, at marami ring siyang mga ginto at pilak. Lahat ng kayamanan mayroon si Abraham, alam po natin hindi lahat galing sa mabuti. Amen? Hindi lahat galing sa mabuti kasi pinagpala din sa ng paraon nung gumawa ng kasinungalingan si Abraham. May mga pangyayari po sa buhay natin na minsan pagkakamali na nagsisilbing aral sa buhay natin para na yung pagkakamali na yon ay maituwid at para hindi na maulit muli. Minsan yung mga pagkakamali ng iba ay dapat din nating matanaw sa buhay po natin para yung mga pagkakamali na nagagawa ng iba ay magsilbing aral din po sa atin para hindi iyan maulit sa buhay natin. Amen? Hindi na po iyan muli mangyari po sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tatanawin po natin dito
yung pangyayari ba o pagkakamali sa buhay ni Abraham ay naulit pa. Nung sila'y umalis sa Ehipto po, si Abraham kasama ang kanyang asawa, ang kanyang pamangkin, nung sandali po na yan ay dumating sa puntong marami na silang kawan pareho. Mayaman na sila pareho, si Lot na kanyang pamangkin ay marami na ring kayamanan at may sarili na ring pamilya po. Nung oras na yan, may sarili na rin po silang mga tauhan. At yung pastulan, ng sandali na yan ay hindi nakasya para po sa kanilang dalawa at madalas na nag-aaway na yung mga tauhan ni Abraham at ng kanyang pamangkin dahil sa mga pastulan na kung saan hindi na sapat para sa kanilang mga kawan. Nung umalis si Abraham sa Ehipto po, bumalik po siya sa dati niyang tinitirhan. Doon po ay pumunta si Abraham bago sa umalis doon. Mayroon siyang dambana na ginawa na kung saan doon siya sumasamba sa Diyos. At nung bumalik si Abraham doon, muli po na kung saan ay pumunta siya sa dambana na kanyang pinagawa at sumamba sa ating Diyos, na sa araw na yan, si Abraham po ay sumasangguni sa ating makapangyarihan Diyos. Nung dumating ang sitwasyon na to, problema po nila ng kanyang pamangkin, kinausap niya ang kanyang pamangkin na kung saan ay kinakailangan na silang maghiwalay. Para hindi mag-awa yung kanilang mga tauhan dahil sila rin man ay magkamag-anak, ang sabi ni Abraham, mabuti pa maghiwalay na tayo. At ang sabi niya sa kanyang pamangkin, piliin mo ang lugar na gusto mo, at yung ayaw mo, doon ako. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung magandang pagkakataon para po sa kanyang pamangkin. Na isang pagkakataon, minsan madalas maraming pagkakataon, magagandang pangyayari na dumarating sa buhay po natin na sinasabi po natin, pagkakataon ko na ito. Amen? Na minsan sinasabi po natin, pagkakataon ko na ito, yan dahil minsan maraming magagandang na mga pangyayari na dumarating po sa buhay po natin. Kaya yung mga pagkakataon na yun, yung magaganda na yan, sinasabi natin, pagkakataon ko na to, wag ko na itong sasayangin, hindi ko hahayaan mawala pa ito, di po ba? Subalit minsan, ang isa po sa nakakalimutan natin minsan ay idulog sa Diyos ang lahat ng iyan. Amen? Hingin ang gabay po ng Diyos sa buhay po natin, sa mga pagkakataon na yan dumarating po, mga kapatid, sa buhay natin, kung yan ba ay kalooban ng Diyos o hindi kalooban ng Diyos para po sa atin. Amen? At yan ang isa sa nakalimutan ni Lot nung sabihin ni Abraham sa kanya, maghiwalay tayo, pero sa ating paghihiwalay, yan sabi ni Abraham, mamili ka ng lugar na gusto mong puntahan at yung ayaw mo, doon ako. Amen? Kaya sabi ni Lot, pagkakataon ko na ito. Iginala niya yung kanyang paningin. Hindi sa dumalangin kay Yahweh, hindi sa sumangguni kay Yahweh, at tinanong si Yahweh, Lord, saan mo akong gusto dalhin? Saan lugar nais mo ako dalhin? Pero agad iginala ng kanyang pamangkin yung kanyang paningin at nakita niya yung mga lugar na kung saan mainam na lugar. Amen? Mayaman na lugar, ng sandali pong iyan, ang natanaw niya, at doon sa mga lugar na yon, mga kapatid, na natanaw po ni Lot, nakita niya yung kayamanan meron siya, at alam niya doon gaganda ang buhay niya. Sinong gustong gumanda ang buhay? Huwag niyong itingin sa paligid ang inyong paningin. Ituon niyo lagi sa taas. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi kapag sa baba ka tumingin, ang sabi nga, marami kang makikita. Amen?
Marami kang makikita. Minsan kasi ganyan tayo tumingin eh. Pag tumingin tayo, minsan taas baba. Pero kapag sa baba ka lang tumingin, dito ka lang sa daigdig tumingin, mga kapatid sa ating Penso Kristo, marami kang makikitang pangit. Amen. Ibig ko sabihin, mga kapatid, maari mga bagay na magdadala sa atin sa ikakapahamak natin. Amen? Pero kapag sa taas ka tumingin, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, yung magagandang mayroon dito sa daigdig na to ang ipapakita sa iyo ng Diyos dahil alam ng Diyos, yun ang kailangan mo, yun ang nilikha niya para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita niya po yung lugar ang yaman. Ang sabi niya, doon ako sa lugar na iyan. Ang sabi ni Lot, doon ako pupunta, doon ako yayaman, yung mga kawan ko, doon lalago po iyan, doon gaganda ang buhay ko. At yung lugar na yon na pinuntahan ni Lot nung sandali po na yan ay na kung saan nakikitaan niya ng kayamanan. Kasi minsan, yung ating pananaw ay mayroon lang limitasyon. Amen. Ang nakita lang ni Lot nung sandali na yan ay kayamanan. Kayamanan doon sa paligid. Na nakikita niya, ito ang magbibigay ng kagandahan ng kanyang magiging kinabukasan. Ang hindi nakita ni Lot nung sandali na yan, ang sabi po rito sa ating binasa ay ganito, sa lugar na ito, napakasama ng mga mamamayan, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mayaman na lugar ang kanyang pinuntahan, pero ang hindi nakikita ni Lot nung sandali na yan, may panganib sa lugar na kanyang pupuntahan. At ang panganib meron sa lugar na kanyang pupuntahan, ang mga tao po doon ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Wala sa lugar na yon ang paghahari ng Diyos sa mga taong naroroon. Amen? Namumuhay sila ng masama. Palakpakan natin muli ang ating Penso Kristo. Ang pinili ni Lot, lugar na mayaman. Lugar na wala ang paghahari ng Diyos. Pangatlo, pinili ni Lot na makasama ang mga taong na kung saan mamuhay sa piling ng mga tao na hindi kasama ang Diyos. Kapag ang Diyos ay wala, ang sabi nga, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Purihin natin ang ating Penso Kristo. Ito minsan, alam po natin, nung si Abraham ay pumunta sa Ehipto, hindi niya sinangguni si Yahweh, sa gitna ng tagutom na aming mararanasan, saan kami pupunta? Bagkus ang sabi ni Abraham, ang sandali na yan, natanaw niya ang Ehipto at doon sila pumunta. Subalit tingnan niyo po, kapag hindi natin sinasangguni ang Diyos, mga kapatid sa ating Penso Kristo, hindi niya, wala tawag po nito, ang patungo ng buhay po natin lagi ay patungo sa panganib. Kapag hindi natin sinasangguni ang Diyos. Amen? Kaya nung hindi sangguniin ni Abraham si Yahweh, pumunta siya sa Ehipto, alam niya doon ang katugunan ng kanyang mga pangangailangan, subalit mayroong panganib na kaakibat. Amen? Mayroong panganib na naghihintay sa kanya sa lugar na yon. Pero kapag sinangguni natin ang Diyos, hindi kanya dadalhin sa lugar na alam niyang ikakapahamak natin. Amen? Naniwala ba kayo na dinala kayo ng Diyos dito sa Hong Kong para pagpalain? Sino naniniwala? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Huwag mo lang kalimutan sangguniin ang Diyos sa dakong ito. Amen? Huwag mo lang kalimutan ang Diyos sa dako po nito mga kapatid na kung saan ay sambahin, paglingkuran. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung si Lot ay nabubuhay, kapiling ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, si Lot nung sandali na yan ay
hindi niya magagawa ang nararapat na paglilingkod na dapat niyang gawin sa Diyos nung kasama niya pa si Abraham. Amen? Malamang kasama din naman si Lot kapag sumasamba si Abraham sa Diyos. Amen? Yung buo nilang sambahayan, malamang kasama din ni Abraham na humaharap kay Yahweh. Subalit sa lugar na pinuntahan ng kanyang pamangkin na ito, isang lugar, mga kapatid, na mapanganib. Dumating yung araw na kung saan yung lugar na ito ay dinigma. Nagkaroon ng digmaan ang mga hari sa paligid ng lugar na yan, 4 laban sa 5 hari. 4 laban sa 5 hari po. At yung 5 hari na yan na nagsama-sama ay natalo po ng 4 na hari. Kasama po ang hari ng Sodoma na natalo. Kaya nung natalo po yung hari ng Sodoma na naruroon po, naninirahan si Lot, nung panahon na yan, kasama si Lot sa nabihag ng mga hari na nanalo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya dyan natin minsan nakikita kung paano tayo nasusuong sa panganib kapag tayo po'y nananangan sa ating karunungan, nananangan sa ating magagawa at hindi na natin naalalang sumangguni pa sa ating Panginoong Hesus Kristo. Maraming magagandang dumarating, pero hindi lahat ng maganda mabuti. Amen. Di po ba? Maraming tama. Pero minsan hindi lahat ng tama ay mabuti. Di po ba? Andiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Mahal tayo lahat ng ating Diyos. Hindi niya nais may mapahamak sa bawat isa po sa atin. Napapahamak lang ang tao kapag nawala tayo sa paggabay ng ating Diyos. Diba? Ang sabi ni Lord, pag sumakita natin ang higit sa lahat, na tayo pagharian ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban, at idaragdag niya ang ating pangangailangan araw-araw. Amen. Kaya ang tao lang nagkukulang kapag tayo po ay napawalay sa Kanya. Dahil ang pangako ng Diyos, ako ang may likha sa iyo, kaya tungkulin ko na ikaw ay iligtas at laging kalingain. Hindi tungkulin, sige palakpakan niyo ang ating Panginoong Kristo. Hindi sinasabi po ng ating Diyos na matapos niya tayo likhain, bahala sa iyo ang kapitbahay mo. Amen? Kundi ang sabi ng Diyos, dahil ako ang may likha sa iyo, ako ang may pananagutan sa iyo. Amen? Sagot ko ang buhay mo. Huwag ka lang lumayo sa akin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pagkakamali ni Abraham ay naulit sa buhay ni Job. Amen? Si Abraham ay manangan sa kanyang sariling karunungan na isuong sila sa panganib ang buhay niya. At yung pagkakamali na yon ay hindi nagiging aral para sa kanyang pamangkin ng sandali pong iyan. Bakos nung dumating, yung magaganda nung sandali na yan, pagkakataon, mas tiningnan niya yung magaganda na iyan na pagkakataon kaysa magagawa pa ng Diyos sa kanyang buhay. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Paano itinuwid ni Abraham yung kanyang pagkakamali para hindi na maulit iyon? Amen? Para nung sandali po na yan, hindi na siya palayasin, hindi na siya pagtabuyan dahil sa ginawa niyang hindi maganda. Diba? Ang hirap minsan ng ganon kapag tayo nakagawa ng hindi maganda, pinagtatabuyan tayo. Amen? Pero kapag nakagawa tayo ng maganda, maraming nagmamahal sa iyo. Amen. Dahil hindi ka lang maganda, gumawa ka pa ng maganda.
Amen. Palakpakan natin ang ating Hesus Kristo. Kinakailangan maituwid yung pagkakamali pong iyon. Sino na po dito nakaranas magkamali? Napakasarap pag nagkakamali tayo. Amen? Kasi kapag tayo may nagkakamali, ay nagagawa nating maituwid para na kung saan marating natin, mas makamta natin kung anong mas mabuti at maganda. Amen? Kasi kapag wala kang nakikitang pagkakamali mo, patuloy kang magkakamali. Amen? Wala tayong mararating na anumang maaring mabuti o ikakaganda po ng bawat isa po sa atin. Dito po, si Abraham nung panahon na yan ay nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala na po siya sa Diyos, hindi na po siya nung sandali na yan nanangan sa kanyang sariling kaalaman, sa kanyang sariling karunungan. Nung sila po maghiwalay, ang sabi po ni Abraham sa kanyang pamangkin, ngayon maghihiwalay na tayo. Dahil ako yung tiyuhin, akong masunod. Pwede ba yon? May seniority ano? Na minsan ganyan tayo, di po ba? Dahil ako yung nakakatanda, dapat ako ang masunod. Di ba? Subalit nung sandali na yan, hindi po yan pinanghawakan ni Abraham. Hindi niya pinanghawakan, hindi siya nanangan nung sandali na yan na kung saan mas may karapatan siyang maunang mamili kung saan gusto niyang pumunta. Di po ba? Pwedeng si Abraham, sabihin ni Abraham, dahil pamangkin lang kita, ako ang mamimili ng lugar na gusto kong puntahan, yung matira, yun sa'yo. Subalit hindi po yun ginamit ni Abraham. Dahil si Abraham ay nagtiwala sa Diyos nung sandali po na yan, gunais niyang ituwid yung kanyang pagkakamali na nung siya'y pumunta sa Ehipto, hindi siya nagtiwala sa Diyos, gumawa siya ng kanyang sariling kapamaraanan, at yung kapamaraanan niyan, sabi ay kinakailangan magsinungaling ako para maligtas ako. Di po ba? Hindi siya nagtiwala sa Diyos na kapag sinabi ko yung totoo, ang Diyos ang bahala sa buhay ko. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito, sabi ni Abraham, kinakailangan ko na magtiwala sa Diyos. At bilang pagtitiwala sa Diyos, hayaan ko ang pamangkin kong mamili kung saan ang gusto niya. At yung matira, bahala na ang Diyos sa akin. Amen. Payag ba kayo ng ganon? Minsan parang one for you, two for me. Di ba? Minsan hindi tayo papayag na nalalamangan tayo. Amen? Pero sa taong may tiwala sa Diyos, alam niya, lamangan man siya ng kanyang kapwa, masigit ang maibibigay ng Diyos sa kanya. Masigit ang nakalaan para sa kanya, ang inilalaan sa kanya ng ating dakilang El Shaddai. Kaya nung sandali na yan, nagtiwala si Abraham. Anong ginawa ni Abraham nung sandali na yan? Sumasangguni na siya sa ating Diyos. At dahil sumasangguni na siya sa ating Diyos, natuto si Abraham magpaubaya, magpakumbaba si Abraham. Nagpaubaya si Abraham nung sandali po na yan, nagpakumbaba at ang sabi niya sa kanyang pamangkin, kahit pamangkin lang kita, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Sa iyo ang lahat ng pagkakataon. Lahat ng gusto mong maganda, kunin mo na. Lahat ng gusto mong lugar na kung saan mainam para sa iyo na iyan, piliin mo ang gusto mo. Kung anong ititira mo sa akin, yun na lang ang sa akin. Amen. Minsan mga kapatid, nakikita po natin, nung si Abraham ay nagpaubaya, siguro naman, kung si Abraham ginamit niya lang yung kanyang, nung oras na yan, yung katalinuhan meron siya, malamang sa malamang, yung pinili ng pamangkin niya, yun ang pupuntahan niya. Amen? Alam ka naman pipili ng alam mong agrabyado ka. Pinapili ka na rin lang, di pipiliin mo na yung nararapat. Di po ba? Yung alam mong kailangan na kailangan mo. Siguro malamang kung si Abraham ay pinapili, siya ang una namili, maari yung mga maiinam na lugar na iyon ang pinili rin ni Abraham. Subalit dahil nagpaubaya siya sa atin, sa kanyang pamangkin at nagtiwala sa Diyos, si Abraham po nung sandali po na yan,
inilayo ng Diyos sa panganib. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kagandahan, mga kapatid, na ang sabi po ng Diyos kay Abraham, nung sandali na yan, igala mo ang iyong paningin at ang lahat ng abutin ng inyong paningin ay ibibigay ko sa iyo. Amen? Ibibigay ko sa iyo. Yung hindi nakikita ni Lot nung sandali na yan na mga pagpapala, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, yung hindi nakikita po ni Lot na mga panganib nung sandali na yan, nakikita iyon ng Diyos. Amen? At dahil nakikita iyon ng Diyos, mga kapatid, inilayo niya si Abraham sa panganib na iyon nung sandali na yan at hinayaan ng Diyos na si Lot po ang mamili kung saan lugar ang ibig niya. Sabi ng Diyos, lahat yan, ibibigay ko sa iyo iyan, ibibigay ko at lahat yung pagpapalang iyan, hindi lang iyan pagpapala para sa iyo, pagpapala iyan para sa mga anak mo at pagpapala iyan para sa magiging anak nila. Nakikita niyo po kung ano yung pagpapalang ibinibigay po ng Diyos. Ang pagpapala po, kapag ang pagpapala ibinigay po ng Diyos, mga kapatid, pagpapalang hindi nawawala. Pagpapalang hindi nawawala po yan. Isang pagpapala na kung saan, mga kapatid, hanggang sa mga mahal mo sa buhay, tatamasain nila ang pagpapala pong iyan. Yung mga tagumpay na ibinibigay po ng Diyos, hindi lang tagumpay para po sa iyo, kundi tagumpay para sa iyong mga mahal sa buhay. Na ang sabi po dyan ni Yahweh kay Abraham, tatamasain iyan. Yung mga kayamanan na yan na inilaan ko para sa iyo, ipinagkaloob ko sa iyo, yan ay kayamanan tatamasain ng iyong mga kaapo-apuhan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na nawa, napakaganda siguro kung yung tunay na pagpapala na atin po na tinanggap sa ating Diyos ay yung buhay paglilingkod sa Diyos. Nawa yung buhay paglilingkod nito ay tamasain din ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, manahin din ito ng ating mga apo pagdating ng panahon. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na yan po ang kailangan po natin. Kaya si Abraham nung sandali na yan, nung sumasanggunin na siya kay Yahweh, makikita natin isang pagpapala na kung saan hindi nauubos ang inilaan sa kanya ng Diyos. At higit sa lahat, si Abraham ay inilayo ng Diyos sa isang matinding panganib. Amen? Marami sa atin dito, minsan ay huwag ka naman ganyan, sister. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Marami minsan nasusuong sa panganib. Amen. Dahil minsan, may magagandang dumarating sa buhay natin na akala natin, yun na talaga ang pagpapala para sa atin. Yun na talaga ang nakalaan para po sa atin. Amen? Na minsan, ang problema lang kasi minsan, nagkamali ka na, uulitin mo pa, tama yun. Bakit nauulit ang pagkakamali? Dahil nakakalimot pa rin ang tao na lumapit sa Diyos. Nakakalimot pa rin ang tao sa gitna ng kanyang pagkakamali ay tumawag at magbalik loob sa Diyos. Na pinipilit pa rin ng tao na abot sa kanyang makakaya ayon sa kanyang karunungan, mga kapatid, ay kinakailangan pa rin ng tao, ginagawa pa rin ng tao para na kung saan yung pagkakamali na yon ay kanyang maituwid. Walang pagkakamali na maitutuwid natin kung hindi natin kasama ang Diyos. Amen. Maliban na kung saan ipagkatiwala natin sa Diyos ang bawat magiging hakbangin natin sa ating buhay,
Ang bawat plano meron tayo sa ating buhay, maliban na yan ay isangguni natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hingin ang patnubay ng Diyos, hingin yung kaalaman na galing po sa ating Diyos upang maituro sa atin ang dapat nating gawin, ang nararapat nating lakaran sa buhay po natin upang ang bawat marating natin ay tunay na kung saan pagpapalang inilaan ng Diyos sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Walang dinala ang Diyos sa lugar nito na nais ng Diyos makaranas ng kabiguan. Dinala niya kayo sa lugar nito dahil alam ng Diyos sa lugar na ito, kaya niya kayong pagpalain. Kayang ibigay sa inyo ng Diyos ang tagumpay sa buhay po ninyo. Amen? Subalit alam po natin, maraming naririto na hindi nakakamit ang tagumpay na inilaan ng Diyos. Amen? Sa anong paraan, nakikita nyo kung gaano kalayo ang buhay nila sa Diyos. Amen. Maraming bagay na nakakasilaw sa lugar na ito. Amen. Na minsan, yung mga nakakasilaw ng pagpapala sa lugar na ito, minsan ang naglalayo sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag niyong hayaan. Amen. Na yung mga bagay na yan, tulad ng nakita po ng pamangkin ni Abraham na si Lot, yung kanyang nakitang mga pagpapala buhat doon sa kapatagan, mga kapatid, ang nagiging dahilan para kung saan yung pagpapalang iyon ay ilapit siya sa kasamaan. At dalhin at ilapit ang buhay niya sa panganib na kanyang nasuong nung oras pong iyan. Amen. Huwag natin hayaan. Kung meron tayong gustong tanawin na tunay na kayamanan sa buhay po natin, tanawin natin ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang tanging magagawa po ng Diyos, sapagkat alam po natin, kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay po natin, hindi lang pagpapala, na minsan pagpapalang nauuwi minsan sa mga maraming suliranin dahil nalalayo tayo sa Diyos. Subalit isang pagpapala na hindi mawawala, hindi masasayang. Amen. Hindi mauubos sa anumang suliranin na maaring dumarating sa buhay po ng taong hiwalay po sa Diyos. Amen. Pero kapag tayo na sa ating Panginoong Hesus, sabi nga, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko. Amen. Ibig sabihin, ugnayan sa Diyos yan. At ang tunay na ugnayan po sa ating Diyos ay kung paano natin iniingatan sa puso natin ang salita po ng Diyos para isabuhay ito araw-araw na ang sabi ng Diyos, kapag iyan ay ginagawa po natin, anumang hingin mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Anumang pangangailangan mo sa panahon na ikaw ay nangangailangan, hindi ipagkakait sa iyo ng ating Jesucristo kung tayo nabubuhay sa panuntunan ng Diyos sa pamamagitan ng salita niyang ating isinasabuhay. Amen. Sinusunod sa bawat isa po sa atin. Diyan pa ba kayo? Amen. Sabi ko nga kanina sa kanila, napakasarap na kapag ang salita ng Diyos pinagninilayan natin, kung gaano kagandang maidudulot nito sa buhay po natin. Diba? Kanina, anong sabi kanina ni Father? Anong payo sa kanya nung kanyang kapatid na pare? Patient. Patient, please. Tatlo lang yun, tatlong salita. Diba? Pero makikita mo kung anong nakakapaloob doon. Kaya niya sinabi iyon ng kanyang kapatid, ng sandali na yan, ipinayo sa kanya iyon sapagkat nakikita ng kanyang kapatid kung anong mayroong kagandahan sa salita na iyon kapag yung salita na iyon ay pinaghari natin sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Jesucristo na yung salita na yon ang magdadala po sa atin sa isang maayos na buhay o anumang pagsubok na ating maaring pagdaanan, yung salita na yon ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Kaya yun ang ipinabaon sa Kanya. Kaya kapag ang salita ng Diyos pinagninilaya natin kung anong ganda ng salita ng Diyos na yan, linalaman ng salita po ng Diyos na yan, kapatid, yan ang kagandahan ng paghahari. Mayroon ang Diyos na nais niyang maghari sa buhay ng bawat isa po sa atin. At habang naghahari yan sa atin, hindi niya sisihayaan masira ang taong pinaghaharian ng ating Diyos. Tumayo po tayong lahat.
magmula nung oras na yan, mula sa pagkakamali ni Abraham, hindi niya na hinayaan maulit pa po iyon. Kaya si Abraham, hindi na siya lumakad na hindi kasama ang Diyos. Hindi niya na hinayaan ang kanyang buhay nung sandali na yan ay maituon sa panuntunan meron ang tao o karunungan meron ang tao bagkus ibinatay niya na sa panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Patuloy niyong kausapin ang Diyos. Hallelujah. Walk with faith in your heart, and you never walk alone. With faith in your heart, the world is so strong. You never will quit. Even here you believe and walk with faith in your heart. When your dreams are dwindling, seems to disappear from you. It's the time for dawn, and soon they all come true. You light in your load as you travel us through. So walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hands. He's by your side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him your friend. You will find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile and a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. He's by your side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile and a frown, and walk with faith in your heart. And walk with faith in your heart. And walk with faith in your heart. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Tunay nga po na kapag kayo ay aming sinangguni sa lahat ng aming lakad, hindi niyo po kami, O Diyos, pababayaan at hindi niyo po kami isasadlak sa anumang kapahamakan. Dakilang Ama naming nasa langit, marami po kaming naranasan mga kabiguan sa buhay po namin. Mga kabiguan, O Diyos, na kung saan dakilang Ama naming nasa langit,
ay nagiging daan para ikaw ay aming makilala sa buhay po namin. Mga kabiguan o Diyos na kung saan nagiging daan upang ang buhay namin ay mapagpala nung kami po'y natutong magpakababa at lumapit sa iyong banal na harapan upang ang buhay meron kami ay patuloy may ipagkatiwala sa iyong banal na kapangyarihan. Hinihiling namin dakilan Diyos naming nasa langit. Sa tuwing kami ay nagkakamali, hinihiling namin, ipakita mo po sa amin, O Diyos, ang nararapat at tama na aming dapat gawin, O Diyos, upang ang mga pagkakamali meron sa buhay namin ay hindi na po namin maulit, O Diyos. Ama naming nasa langit, napakahirap na mabuhay na kami po'y hiwalay po sa iyo. Walang katiyakan ang buhay meron kami kung kami mananangan sa aming karunungan. Kaya hinihiling namin dakilan Diyos, patuloy niyo pong katagpuin ang puso po namin. Patuloy niyo pong dalawin sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos, na nais niyo, O Diyos, maghari sa buhay po namin. Mga salita niyo, O Diyos, na kung saan tunay magbibigay ng ganda sa buhay po namin, O Diyos, ang salita, Ama, na sa inyong paghariin sa puso po namin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng bugto mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dumadalangin kami, Ama, sa mga sandali pong ito. Ang iyong kamay na makapangyarihan sa lahat, kamay na siyang humawak po sa amin. Kamay na siyang patuloy, Ama, na manatiling may hawak ng buhay po namin. Kamay na patuloy dalangin namin, Ama, umakay sa amin sa isang matuwid na pamumuhay. Nang ang buhay meron kami, O Diyos, huwag mapahiwalay po sa iyo. Dakilan Diyos, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na sa mga sandali po na ito, nakakarinig ng aming mga dalangin. Ama, nagpapakumbaba kami sa iyong banal na harapan at aming inaamin, kailangan namin ang iyong tulong. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Hindi sapat ang lakas meron kami, O Diyos, para mapagtagumpayan ang anumang maaring pagsubok, suliranin na aming maaring mapagdaanan sa lugar na ito, Panginoong Hesus. Subalit, Panginoon, ang tulong mo ay sapat. Kaya dumadalangin kami, O Diyos, dinggin mo ang aming mga kahilingan ngayon. Ang mga tulong na aming pangangailangan, O Diyos, tugunan mo, Panginoong Jesucristo. Kausapin niyo po ang ating Panginoong Hesus, nakikinig po siya sa bawat isa sa atin. Kung paano nagpaubaya si Abraham at ipinagkatiwala sa Diyos, nung sandali na yan, ang kanyang magiging kinabukasan. Hindi si Abraham nabigo. Dahil masigit kaysa pinili ni Lot ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Isang kayamanan na sinabi ng Diyos, hindi iyan mawawala sa iyo. Kayamanan na patuloy pakikinabangan ng iyong mga mahal sa buhay. Kayamanan na patuloy magpapaalala sa iyong mga mahal sa buhay, may Diyos na tapat na nagmamahal sa ating lahat. Hingin mo sa Diyos ang kayamanang iyan. Hingin mo sa Diyos ang pagpapalang iyan. Tanawin mo ngayon sa kamay ng Diyos ang pagpapalang iyan. At yan ang pagpapalang iaabot sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo.
Panginoong Jesus, dalangin po namin, manahan ka sa puso namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Habang kami naririto sa lugar ng Hong Kong, O Diyos, ikaw ang aming masasandalan. Ikaw lamang ang aming tunay na masasandalan. Taas natin ang lahat ng ating mga kahilingan sa ating Panginoong Hesus. Ama naming nasa langit, kung paano nagtiwala sa iyo si Abraham at inilayo mo siya sa panganib, ganon din po, Ama, dalangin po namin, ilayo mo kami sa panganib. At kung paano mo ipinagkaloob ang kanyang kahilingan, ang nararapat sa kanyang pagpapala, dalangin ko dakilang Alisaday, Ama naming nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo ang lahat ng kahilingang inilalapit sa akin, inilalapit ng aking mga kapatid, O Diyos, sa mga sandaling ito, sa iyong banal na harapan, sa puso mo, Panginoong Hesukristo. At buhat sa puso mo, Ama, na mahabagin at puno ng pagmamahal para sa amin, aming inaangkin na ang lahat ng ito ay iyong ipagkakaloob sa amin. Pinasasalamatan na namin ang lahat na ito at inaangkin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na naman, salamat sa Kanyang inang, salamat ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na naman, salamat sa Kanyang inang, salamat ibinigay niya si Jesus Kristo. Ang Diyon, ang mahinay na malakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Ang Diyon, ang mahinay na malakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka natatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000.
Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Itong mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Kasama natin ang 1 plus 1 equals 3. Kasama natin ang Diyos. Plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan nito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan nito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kanyang salita na kung saan dalawa tatlo'y nagkakaisa. Sa Kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan nito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan nito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Halika at ang buhay mo'y pagpapalain. Makakamit mo ang lahat ng iyong hihingin. Pagsubok may darating sa ating buhay. Huwag mag-alala, si El Shaddai ay laging karamay. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan nito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan nito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Amen! Manatili po, pwede pong umupo muna kayo at may announcement po akong ihahayag sa inyo. Sa statutory po, sa July 1 po, ay ang gawain po ay gaganapin po dito sa church. Dito po Amen. sa Saicom. Amen. Huwag yung kalimutan.